Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa mainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami may pagsanggalang. Iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magbasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maguhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ulitin po natin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili,
Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po lahat. Kamo'y aming susundin, kamo'y aming tutupdin. Di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Uy aming diringgin, kamo'y aming susundin, kamo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom ng kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, kasunod ng Miyerkules ng Abo, at bago po tayo pumasok sa mga linggo ng Kwaresma, nawa ay patuloy natin buksan ang ating mga puso't isipan sa kung saan tayo tinatawag at nais na dalhin ng Panginoon. Balikan po natin muli ang ilan sa mga salita na narinig natin sa buong linggong ito at patuloy natin itong pagnilayan. Nung Lunes, ang sabi po ay iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ito ay patungkol doon sa mga tao na patuloy siyang hinihingian ng palatandaan. No? Sabi, magpakita ka pa ng ilang mga palatandaan at ito'y nangangahulugan din na kapag nasatisfy ang kanilang mga hinihingi o gustong makita, saka pa lamang nila tatanggapin si Jesus. Pero ang ginawa ni Jesus, iniwan niya sila at pumunta sa ibang ibayo. Nung Lunes, ang sabi naman sa atin, "Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseyo at ng libadura ni Herodes." Ito yung tungkol naman sa kwento na sila ay nangamba dahil isa lang ang dala nilang tinapay o wala silang dalang sapat na tinapay. At pinaalala ni Jesus na nakapagpakain siya ng 4,000 ng 5,000 katao sa iilang piraso lamang ng tinapay. Nung Miyerkules naman, ang sabi naman ni Jesus sa pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo, ingatan ninyo. Sabi ni Jesus, no? Ingatan ninyo
na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Dahil kung pakitang tao lang, wala itong mabuting idudulot sa atin pagdating ng wakas. Nung Webes, ang sabi sa atin, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yung kalayaan na binibigay sa atin na magdesisyon. Pero kung magdidesisyon tayo na sumunod sa Kanya, ito yung ilan sa mga dapat nating gawin. Higit pa ito sa isang kondisyon. Kundi inilalatag lang niya para bago ka magdesisyon, ito yung hihingiin sa atin at nawa kusa natin itong gawin. Kahapon, Biyernes, ang sabi ni Kristo, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? May panahon para sa mga pag-aayuno, may panahon para sa pagsasaya, may panahon para sa pagluha, lahat ay may panahon. Pero ngayon, sabi nga kasama pa nila si Jesus, kaya hindi sila mag-aayuno. Pagkatapos, doon sila mag-aayuno. At ngayon, isa sa mga kwento ng pagtawag ni Jesus sa mga alagad niya, itong pagtawag kay Levi, na sinasabi rin siya si Mateo. Sabi ni Jesus, naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Nawa mas makita rin natin na ang bawat isa sa atin ay tinawag at patuloy na tinatawag. Ang tanong lang ay, tayo ba ay tumutugon na tinawag? Kasi kung sa Ebanghelyo, tinawag ni Jesus si Levi habang siya po ay nasa estado ng pagiging makasalanan. Dahil nga sa kanyang trabaho, maniningil ng buwis. At ang hatol ng sambayanan, ang hatol ng mga tao, kapag yan ang trabaho mo, makasalanan ka. Unang-una, dahil sa mga kupit, dahil sa mga dagdag na buwis na ipinapatong, o kaya naman ay dahil din sa nakikiisa ka sa mga mananakop. So, traidor ka. Kasi siya ay isang Hudyo, pero nagtatrabaho siya para sumingil ng buwis na ibabayan o kinukuha ng mga Romano na ginagamit naman sa gera. Kaya makasalanan kung ituring itong si Levi. Marahil in-embrace na ni Levi, kasi nga gumiginhawa din ang buhay niya. Maayos ang buhay niya sa ganyang trabaho. Mayaman siya sa ganong trabaho. Pero ito yung pagkakataon na sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Kung tutusin niyo lang sinabi, sumunod ka sa akin. At nung sumunod na, naghandog na si Levi. Hindi man sinabi ni Jesus na maghandog ka, na maghanda ka, imbitahin mo, kusa niya itong ginawa. Dahil nga, sumunod siya kay Jesus. Kaya kung babalikan natin, di ba, nung Webes, sabi ni Jesus, sino man ang ibig sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. At ito marahil yung isa sa mga na-realize ni Levi na kailangan niyang gawin. Kaya, sino ang na-attract niya? Mga kapwa niya, mga makasalanan. Na kini-question naman ng mga tao na bakit siya nakikikain sa mga makasalanan. Sana po maging malinaw din sa atin na hindi tayo dapat manatili sa yung pag-iisip na makasalanan ako. Kaya ito yung minsan umipigil sa atin sumunod kay Jesus kasi makasalanan ako. Hindi pa nga pwede hanggang doon. Kundi anong gagawin mo ngayon na ikaw ay makasalanan na?
Kasi ang tawag ni Jesus, sumunod ka sa akin. So pinasusunod tayo habang tayo po ay makasalanan. Hindi tayo pinasusunod o sumunod ka sa akin kapag nagbago ka na, kapag mabait ka na, saka ka sumunod sa akin. Hindi eh. Habang tayo ay makasalanan. Dahil doon mas kikilos ang grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Yan lang, marami sa atin pag sinasabi, no? Pag inaanyayahan na tayo, ngayon, Kwaresma na, kailan ka magkukumpisal? Kailan tayo magbabalik loob sa Diyos? Wala pa naman akong masyadong kasalanan. O kaya naman, hindi ko pa kailangan. Kasi nga, hindi natin makita sa ating mga sarili ang pangangailangan na magsisi. Sa ating pamamaraan, kumpisal. Kailan nga ba tayo huling nagkumpisal? Ina-assume na lang natin na pinatawad na tayo ng Diyos. Pero yung tanong nga, ano bang nakikita ba natin ang pangangailangan o nakikita ba natin din na tayo ay makasalanan? O madalas lang ang nakikita natin kasalanan ng iba? Minsan lagi tayo, ngayon nagrereklamo tayo, no? Kasi malapit ng mag-phase out ang mga jeepneys, andyan na yung mga ipapalit. At marami din sa atin, no, inflation, pagtaas ng gas, pagtaas ng mga bilihin. At lagi na natin ibabato din doon sa mga politikong korap. Makasalanan sila kasi. Nakakalimutan natin, di ba may bahagi tayo dyan, kasalanan din natin. Kasi tayo din naman ang pumili. Tayo yung nagpabili ng boto. Tayo yung nagpabayad. Nakakalimutan lang natin na kasi may kasalanan tayo. Ang madalas lang, itinitingnan natin ang kasalanan ng iba. Kaya nawa, sa linggong ito o sa pagtatapos natin ng linggong ito, marinig din nawa natin. Hilingin natin sa Diyos yung kanyang biyaya na marinig din natin yung pagtawag sa atin at magkaroon tayo ng lakas na iwan ang lahat at sumunod nga sa Kanya. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin, sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin natin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento.
Kaya kami po'y nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangin naming hiling na likapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Gayun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling na banal. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawin
ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming mga pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.